Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, bibigyan natin ng pansin ang buhay ng isa sa mga haligi ng Philippine cinema, si Cirio H. Santiago. Siya ay kilala bilang isang prolific na direktor at producer na nagdala ng mga pelikulang Pilipino sa international stage. Mula sa mga iconic action films hanggang sa exploitation genre, ituturo natin kung paano niya naiwan ang isang napakalaking pamana sa mundo ng pelikula. Tara, simulan na natin dito sa Pinoy Wisdom. Si Cirio H. Santiago ay ipinanganak noong Enero 18, 1936 sa isang pamilya na malapit sa industriya ng pelikula. Anak siya ni Dr. Ciriaco Santiago ang nagtatag ng Premier Productions, isa sa pinakamalaking film production companies sa Pilipinas noong mga dekada 50. Sa murang edad, nahasa na si Cirio sa mga teknikal at malikhaing aspeto ng paggawa ng pelikula. Habang lumalaki, naging malinaw ang kanyang kagustuhan na ipagpatuloy ang legacy ng kanyang pamilya sa industriya ng pelikula. Ang dekada 70 ay naging mahalagang dekada sa karera ni Cirio Santiago. Nakipag-collaborate siya kay Roger Corman, isang kilalang producer sa Hollywood na nag-specialize sa B-movies. Sa ilalim ng partnership na ito, nakilala si Cirio bilang isang prolific na direktor ng mga low-budget, high-action films. Isa sa mga kilalang genre na kanyang itinaguyod ay ang exploitation films. Natampok sa mga pelikulang tulad ng TNT Jackson, 19 na taon at 75, She Devils in Chains, 19 na taon at 66, at The Mothers, 19 na taon at 66. Marami sa kanyang mga pelikula ay nagbukas ng pinto para sa mga aktres na magkaroon ng malalakas at matapang na papel sa action genre. Sa mga pelikulang ito, ipinakita ni Santiago ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga dekalidad na pelikula kahit na sa limitadong budget. Isa rin sa kanyang mga pelikulang kilala ay ang Vampire Hookers, 1978, na isang mix ng horror at comedy na nagpatunay ng kanyang versatility bilang isang direktor. Ang mga pelikula ni Cirio ay hindi lamang limitado sa exploitation genre. Nakagawa rin siya ng post-apocalyptic films tulad ng Striker, 1983, at Equalizer 2000, 1986, na nagtampok ng kakaibang mundo matapos ang isang malaking sakuna. Dahil sa kakaibang appeal ng mga pelikulang ito, lalo siyang nakilala sa international market, lalo na sa Estados Unidos kung saan nagkaroon ng cult following ang kanyang mga obra. Bukod sa pagiging direktor, naging presidente rin si Cirio ng Film Development Council of the Philippines, FDCP, kung saan tumulong siya sa pagsulong ng industriya ng pelikulang Pilipino. Siya rin ay naglingkod bilang chairman ng Laguna Lake Development Authority bago siya pumanaw. Si Cirio Santiago ay pumanaw noong Setyembre 26, 2008 dahil sa lung cancer. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang malaking pamana sa industriya ng pelikulang Pilipino at maging sa international exploitation film scene. Sa mga pelikulang kanyang idinirehe at ipinroduce, ipinakita niya ang kakayahan ng mga Pilipino na gumawa ng mga pelikulang kayang sumabay sa pandaigdigang merkado kahit na may limitasyon sa pondo. Ang kanyang husay sa pag-navigate ng iba't ibang genre ay patunay ng kanyang versatility at passion sa paggawa ng pelikula. At yan, nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Cirio H. Santiago, isang alamat sa mundo ng pelikula. Sa kanyang mga pelikulang puno ng aksyon, post-apocalyptic na kwento, at matapang na karakter, naiwan niya ang isang hindi malilimutang pamana hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international film industry. Kung mayroon kayong mga paboritong pelikula ni Cirio, huwag kalimutang magbahagi sa comment section. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe
para sa iba pang kwento ng mga tanyag na personalidad sa pelikulang Pilipino. Hanggang sa muli, dito sa Pinoy Wisdom.